Itapon mo yan. Ngayon din. Boses iyon ni Isabela. Malamig, matalas, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang bawat salita niya ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng malaking mansyon. Sa labas, ang ulan ay tila walang balak tumigil sa pagbuhos. Tumatagaktak ang tubig mula sa suot na lumang kapote ni Sofia. Bumubuo ng maliliit na lawa sa makintab na sahig na gawa sa mamahaling marmol. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, maingat niyang tinititigan ang isang supot ng mga kuki. Iyon ang mga kuki na ginising niya ng madaling araw para ihurno, gamit ang huling pera sa kanyang pitaka para lamang mabili ang pinakamagandang klase ng mantikilya, vanilya. Amoy ng bagong lutong asukal, papagmamahal ang namumutawi sa maliit na supot na yon. Isang halimuyak na tila sumusuntok sa amoy ng mamahaling pabango, va-chemical, na panlinis sa loob ng bahay. Pero Ma'am Isabela, pabulong na sagot ni Sofia, ang kanyang boses ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding hiya na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Para po ito kay Mateo. Sabi niyo po kasi noong isang araw, wala siyang gana kumain. Ang mga cookie na ito ang nagpapasaya sa kanya noon pa man. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Hindi man lang siya tumingin kay Sofia. Nakaharap siya sa isang malaking salamin. Inaayos ang kanyang tila perpektong buhok habang ang isang katulong ay abalang pinupunasan ang kanyang sapatos. Look at yourself, Sofia. Wika ni Isabela habang tinititigan ang refleksyon ni Sofia sa salamin. Isang babaeng basang-basa, mukhang pagod, at amoy usok ng kusina. Sa tingin mo ba, ang anak ng isang tanyag na aktres at bilyonaryo ay kakain ng basurang gawa sa maruming kusina mo? Huwag kang ilusyonada. Your cookies are as cheap as your life. Eksaktong sandaling yon, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang isang cameraman at isang assistant. Biglang nagbago ang mukha ni Isabela. Ang matalim na titig ay napalitan ng isang mapagmahal at maamong na ngiti. Kinuha niya ang isang mamahaling mangkok ng prutas na nakalagay sa mesa. Ready in 3, 2, 1, live, bulong ng assistant. Hello everyone! Welcome to my morning vlog! Masayang bati ni Isabela sa harap ng kamera. Ang boses ay puno ng tamis na tila pulot. Gaya ng alam nyo, my son Mateo is my everything. Kahit gaano ako kabusi, sinisiguro ko na ang kinakain niya ay ang pinaka-organic, pinaka-fresh, at puno ng pagmamahal na gawa ng sarili kong mga kamay. See this? I prepared these fruits just for him. Nakatayo lang si Sofia sa dilim, sa labas ng sakop ng ilaw ng kamera. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Nakikita niya si Mateo na nakaupo sa isang sulok, matamlay, maputla, at ang mga mata ay puno ng lungkot. Ang batang dati ay masigla dahil sa kanyang mga kuki, ngayon ay tila isang ibon na nakakulong sa ginintoong hawla. Pagkatapos ng ilang minutong pag-arte sa harap ng libo-libong tagapanood sa internet, sumigaw ng cut ang cameraman. Kasabay ng pagpatay ng ilaw, ang paglaho ng ngiti ni Isabela. Kinuha niya ang supot ng cookie mula sa kamay ni Sofia at, nang walang kukurap-kurap, ay itinapon ito sa basurahan sa harap mismo ni Mateo. Mami, gutom na po ako. Mahinang sabi ni Mateo. Ang kanyang maliit na kamay ay pilit na inaabot ang basurahan. Manahimik ka, Mateo. Ang dumi-dumi niyan, bulyaw ni Isabela. Pagkatapos ay lumingon siya kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. At ikaw, Sofia, sinasabi ko sa iyo, ito ang huling beses na lalapit ka sa anak ko. Kung ayaw mong mawala ng trabaho sa buong bayan na ito, lumayo ka na. You are nothing but a ghost from the past that I want to erase. Naramdaman ni Sofia ang isang malalim na kirot sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng kawalan ng hininga na hindi dulot ng hika. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing hindi siya natulog, para lang masigurong may makakain
Ang batang itinuturing niyang sariling anak ay nayurakan sa loob ng isang saglit. Ang hiyang nararamdaman niya ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa batang naiwan sa piling ng isang halimaw na nakadamit anghel. Tumalikod si Sofia, lumabas sa mansyon patungo sa madilim at maulang gabi. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, lumingon siya sa bintana ng silid ni Mateo. Nakita niya ang bata, nakadikit ang mukha sa salamin, pilit na hinahanap ang kanyang anino sa gitna ng unos. Sa kanyang bulsa, naramdaman ni Sofia ang isang piraso ng cookie na hindi nahulog. Isang maliit na piraso, ngunit puno ng matitinding sikreto. Hindi siya pwedeng sumuko dahil alam niya ang dugong nananalaytay sa mga ugat ni Mateo ay hindi kailanman magiging kasing lamig ng aserong puso ni Isabela. Lalakad siya palayo, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang ina na unti-unti nang nagtitipon ng lakas para sa isang digmaang hindi inaasahan ng sinuman. Ang ulan ay hindi na lamang tubig na nagpapalamig sa kanya, kundi isang saksi sa kanyang panata. Ang amoy ng amag at basang semento ang sumalubong kay Sofia sa kanyang maliit na paupahan. Dito, sa sulok ng eskinita, kung saan ang liwanag ng buwan ay hindi makapasok, ang tanging yaman niya ay ang isang lumang hurno at ang halimuyak ng banilya na tila nakakapit na sa bawat hibla ng kanyang buhok. Isinabit niya ang basang kapote at kasabay nito ang pagbagsak ng kanyang balikat. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot. 5 taon na ang nakalilipas, ngunit ang lamig ng puting silid sa ospital ay tila nararamdaman pa rin niya sa kanyang mga buto. Naaalala niya ang boses ng nurse na nagsabing ang kanyang sanggol ay pumanaw na bago pa man mailabas. Naaalala niya ang sakit ng pagkakait sa kanya na mayakap man lang ang maliit na katawan. Ngunit ang pinakamalinaw sa lahat ay ang isang sulyap, isang mabilis na sandali bago siya tuluyang mawalan ng malay, isang maliit na marka sa pulso ng sanggol, isang balat na hugis bituin. Mateo, bulong niya sa dilim. Ang markang nakita niya sa pulso ng bata sa mansyon kanina ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Imposible. Isang himala o isang malupit na biro ng tadhana. Paanong ang anak ng isang tanyag na aktres ay magkakaroon ng parehong marka sa bata na sinabi sa kanyang matagal na ring wala? Isang mahinang tunog ng pagkiskis sa labas ng kanyang pinto ang bumasag sa katahimikan. Hindi iyon ang malakas na katok ng kanyang landlord na naniningil ng upa. Iyon ay parang kalos ng isang maliit na hayop na naghahanap ng masisilungan. Maingat na binuksan ni Sofia ang pinto. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste, nakatayo ang isang maliit na figura. Basang-basa, nanginginig, at yakap-yakap ang kanyang sarili. Ang mamahaling sedang suot nito ay punit-punit na at puno ng putik. Mateo, anong ginagawa mo rito? Halos mawalan ng boses si Sofia sa gulat. Mabilis niyang hinila ang bata, papasok sa loob. Wala siyang pakialam kung mahuli siya o maparusahan. Ang tanging mahalaga ay ang init na kailangang maramdaman ng bata. Kinuha niya ang kanyang pinakamalambot na tuwalya, na kahit luma ay amoy araw at malinis, at dahan-dahang pinunasan ang nanginginig na balikat ni Mateo. Takas! Tumakas po ako, Nanay Sofia, sabi ni Mateo. Ang kanyang mga ngipin ay nagtatama sa lamig. Ayaw ko po doon. Madilim po doon kapag wala ang mga kamera. Ang mga cookie. Gusto ko lang po ng cookie nyo. Ang salitang nanay na lumabas sa bibig ng bata ay tila isang balsamo sa sugatang kaluluwa ni Sofia. Napalunok siya, pilit na pinipigilan ang pag-agos ng luha. Shh! Huwag kang mag-alala. Dito, ligtas ka. Gagawa tayo ng cookie, iyong mainit pa. Kahit alam niyang wala na siyang sapat na sangkap, hinalughog ni Sofia ang kanyang maliit na lalagyan. Nakahanap siya ng kaunting harina
asukal, at ang huling patak ng mantikilya. Sa gitna ng gabi, ang amoy ng nasusunog na kahoy at natutunaw na asukal ay muling nabuhay sa kanyang munting kusina. Habang nagluluto, pinagmamasdan niya ang bata na nakaupo sa sahig, nakatitig sa hurno, na tila ba yon ang pinakamagandang bagay sa buong mundo. Bakit ka tumakas, Mateo? Mag-aalala ang mommy mo? Mahinang tanong ni Sofia habang inilalabas ang isang piraso ng cookie na bagong luto. Umiwas ng tingin ng bata. Hindi po siya mag-aalala sa akin. Mag-aalala lang siya dahil wala siyang ipapakita sa video niya bukas. Sabi niya, pabigat lang daw ako. Isang matinding galit ang namuo sa dibdib ni Sofia. Ang gigil na naramdaman niya kanina sa mansyon ay wala pa sa kalahati ng nararamdaman niya ngayon. Paanong ang isang ina ay kayang bitawan ang ganoong kasakit na salita sa isang inosenteng bata? Kainin mo ito, anak, sabi ni Sofia. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. Kinuha ni Mateo ang cookie. Sa bawat kagat, tila bumabalik ang kulay sa kanyang mga pisngi. Ang simpleng pagkain na yon, nagawa sa pinakamurang sangkap, ngunit puno ng wagas na pag-ibig, ay tila isang gamot na nagpapagaling sa sugat ng kanyang damdamin. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang bumasag nang marinig ang malakas na busina ng mga sasakyan sa labas ng eskinita. Ang mga asul at pulang ilaw ng pulisya ay nagsimulang sumilip sa mga siwang ng kanyang dingding. Nandyan na sila, bulong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot. Niyakap ni Sofia ang bata ng mahigpit. Alam niyang sa mga sandaling ito, siya ang magmumukhang masama. Siya ang magmumukhang magnanakaw ng anak ng iba. Pero habang nararamdaman niya ang maliit na puso ni Mateo na tumitibok laban sa kanyang dibdib, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi na siya muling papayag na mawalay sa batang ito. Kahit pa ang buong mundo ang maging kaaway niya. Dakpin niyo ang babaeng yan. Dinukot niya ang anak ko. Ang boses ni Isabela ay pumailan lang sa maliit na eskinita. Sapat na upang magising ang mga kapitbahay na ngayoy nakasilip sa kanilang mga bintana. Ang mga pulis ay pumasok sa loob ng barong-barong ni Sofia. Ang kanilang mga bota ay nag-iiwan ng putik sa malinis na sahig na kani-kanina lang ay inupuan ni Mateo. Hindi ko po siya dinukot. Kusa siyang pumunta rito. Sigaw ni Sofia habang pilit na inilalayo ang mga kamay ng mga opisyal na humahawak sa kanyang braso. Ngunit ang katotohanan ay walang puwang sa gitna ng kinang ng mga kamera. Sa likod ng mga pulis, nakatayo si Isabela, nakasuot ng isang mamahaling itim na belo. Ang kanyang mga mata ay tila basang-basa ng luha, isang perpektong larawan ng isang inang nagdurusa. Ngunit sa ilalim ng belo, nang magtama ang kanilang mga paningin, nakita ni Sofia ang isang ngising mapait at puno ng tagumpay. Mami, huwag. Huwag niyo pong saktan si Nanay Sofia. Pagmamakaawa ni Mateo habang hinihila siya palayo ng isang nurse. Ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na kumakapit sa laylayan ng damit ni Sofia. Ngunit ang lakas ng isang bata ay walang laban sa lupit ng mundo. Dinala si Sofia sa istasyon, ngunit bago pa man siya tuluyang maikulong, isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Si Julian iyon, ang asawa ni Isabela. Ang kanyang mukha ay tila isang pader na walang emosyon, ngunit may isang uri ng takot sa kanyang mga mata na tila ba siya rin ay bilanggo sa sarili niyang bahay. Huwag mong ituloy ang demanda, Isabela. Mahinang sabi ni Julian. Alam nating lahat na hindi siya ang kumuha sa bata. Mateo is dying inside that house without her. Look at him. Isang mabilis na pagbabago ang naganap sa mukha ni Isabela. Lumingon siya sa asawa, ang kanyang tinig ay naging isang matamis na bulong na tila lason. Oh, Julian, my dear, weak husband, I have a better idea. Why destroy a useful tool when you can own it? Makalipas ang ilang oras, sa loob ng isang madilim na opisina sa mansyon, isang dokumento ang inilatag sa harap ni Sofia.
Ang bawat salita sa papel na yon ay tila mga tanikala na handang gumapos sa kanyang kalayaan. Pirmahan mo ito, Sofia. Utos ni Isabela habang humihit-hit ng manipis na sigarilyo. Hindi ka makukulong. In fact, bibigyan kita ng pagkakataong makasama ang anak ko. Pero may mga kondisyon. Binasa ni Sofia ang nakasulat. Magtatrabaho siya bilang isang ghost nanny. Kailangan niyang magsuot ng uniforme ng katulong at isang maskara sa tuwing may bisita o kamera sa paligid. Hindi siya maaaring magpakita sa publiko. Hindi siya maaaring magsalita tungkol sa kanyang tunay na ugnayan kay Mateo. Sa madaling salita, magiging isang anino siya. Isang kaluluwang walang boses. Gagawin ko. Pabulong na sagot ni Sofia. Ang kanyang hiya ay isinantabi niya muna. Kung ito lang ang tanging paraan para matiyak na ligtas ang bata, tatanggapin niya ang bawat hapdi ng pagkakaalipin. Nang gabing iyon, nagsimula ang kanyang bagong buhay sa impyerno. Habang ang buong mansyon ay natutulog, pumasok si Sofia sa silid ni Mateo. Ang bata ay pawisan, namimilipit sa panaginip at paulit-ulit na binabanggit ang pangalan niya. Dahan-dahang umupo si Sofia sa tabi ng kama. Hindi siya nagpakita. Nanatili siya sa madilim na sulok habang suot ang kanyang maskara. Nagsimula siyang humuni. Isang lumang kanta na tila isang dalangin para sa mga nawawalang kaluluwa. Nanay. Bulong ni Mateo, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumukas. Ikaw ba yan? Shh! Matulog ka na, anak. Narito lang ako sa dilim. Sagot ni Sofia. Ang kanyang boses ay tila isang yakap sa gitna ng bagyo. Nang tuluyang makatulog ang bata, napansin ni Sofia ang isang maliit na bote ng gamot sa ibabaw ng bedside table. Kinuha niya ito. Sa label, nakasulat ang brain vitamins for focus and memory. Ngunit bilang isang babaeng lumaki sa hirap at nakaranas mag-alaga ng mga may sakit sa kanilang baryo, pamilyar sa kanya ang amoy na yon. Isang piraso ng asul na tableta ang kinuha niya at dahan-dahang dinurog sa kanyang daliri. Ang amoy ay hindi matamis. Ito ay mapait at nakakahilo. Hindi ito bitamina. Ito ay isang uri ng pampakalma na ginagamit para sa mga may malalang sakit sa pag-iisip o para patulugin ang isang taong ayaw mong lumaban. Isang matinding panginginig ang dumaan sa buong katawan ni Sofia. Tiningnan niya ang payapang mukha ni Mateo. Ang bata ay hindi nagkakasakit dahil sa panghihina ng katawan. Siya ay unti-unting nilalason ng sarili niyang ina upang manatiling sunod-sunuran at hindi makapagsalita laban sa mga kasinungalingan nito. Sa sandaling iyon, ang takot ni Sofia ay naglaho. Napalitan ito ng isang matigas na determinasyon. Ang mansyong ito ay hindi isang tahanan, kundi isang libingan. At siya, ang aninong itinatago nila sa dilim, ang siyang maghuhukay sa katotohanang matagal na nilang ibinaon. Ang amoy ng sunog na asukal at sariwang dalandan ay humahalo sa amoy ng mamahaling barnis sa loob ng malawak na kusina ng mansyon. Ngunit sa likod ng mga nagniningning na kagamitang yari sa asero, nakatago si Sofia sa isang madilim na sulok. Ang kanyang mga kamay ay puno ng harina at ang kanyang noo ay pinapawisan dahil sa init ng horno. Sa kabilang panig ng counter, sa ilalim ng mga dambuhalang ilaw ng studio, nakatayo si Isabela. Nakasuot siya ng isang mamahaling apron na gawa sa sutla. Isang apron na kailanman ay hindi madidikit sa uling o mantika. Hawak niya ang isang sandok na tila isang setro, habang ang mga taga-makeup ay abalang inaayos ang bawat hibla ng kanyang buhok. Tandaan mo, Sofia, bulong ni Isabela, hindi tumitingin sa kanya habang tinititigan ang sariling refleksyon sa monitor. Ang bawat papuri na matatanggap ng librong ito ay para sa akin. Ang mga resipe na ito, hindi na ito sa'yo. Binili ko ang katahimikan mo. Pati na rin ang bawat alaala ng nanay mo na nakasulat sa lumang kwadernong yan. Naramdaman ni Sofia ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang tinutukoy ni Isabela ay ang maliit, punit-punit na kwaderno na tanging pamana ng kanyang ina mula sa probinsya.
Doon nakasulat ang lihim ng mga cookie na nagbibigay ng ginhawa sa mga may sakit, ang mga sukat ng pagmamahal na kailanman ay hindi matututunan ni Isabela sa anumang paaralan sa Europa. Magsisimula na tayo. Everybody, quiet on set. Sigaw ng direktor. Hi everyone. I'm so excited to finally reveal the secret to my family's happiness. Masayang wika ni Isabela sa harap ng kamera. Ang mga cookie na ito ay hango sa isang lumang recipe na ipinamana pa sa akin ng aking lola. It's called the bread of life. Ginagawa ko ito gabi-gabi para kay Mateo upang maramdaman niya ang init ng aking pagmamahal. Sa dilim, napakapit si Sofia sa gilid ng mesa. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Isabela ay tila isang nakalalasong karayom. Ninanakaw nito ang kanyang pagkatao, ang kanyang kasaysayan, at ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanyang nakaraan. Ang gigil na nararamdaman niya ay tila isang bulkang mayon na handang sumabog, ngunit kailangan niyang manatiling tahimik para kay Mateo. Natapos ang shooting ng may masigabong palakpakan, lumapit si Julian na kanina pa nakamasid sa isang sulok. Kumuha siya ng isang piraso ng cookie mula sa tray na bagong hango ni Sofia. Pagkakagat niya, biglang tumigil ang mundo para sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang kamay ay nanginginig. Isabela, saan mo nakuha ang resipe na ito? Tanong ni Julian. Ang boses ay puno ng kalituhan at isang uri ng pangungulila. Sabi ko na sa'yo, Julian, legacy iyan ng pamilya ko. Sagot ni Isabela nang may halong kaba, ngunit agad ding nagawang ngumiti ng matamis. Hindi, giit ni Julian. Ang lasang ito, ang timpla ng tamis at kaunting pait ng balat ng dalandan. Isa lang ang kilala kong nagluluto nito at siya ay matagal na ring wala. Tumingin si Julian sa direksyon ng madilim na pantry kung saan nakatago si Sofia. Ang kanilang mga mata ay hindi nagtagpo, ngunit naramdaman ni Sofia ang paghahanap ng lalaki. May kung anong pamilyar na sakit ang gumising sa puso ni Julian. Isang alaala ng isang babaeng minahal niya bago siya ipakasal ng kanyang pamilya sa isang ambisyosong aktres para sa kapangyarihan. Nang gabing iyon, habang ang mansyon ay nababalot ng katahimikan, lumabas si Sofia mula sa kanyang silid sa basement para tingnan si Mateo. Habang naglalakad siya sa pasilyo, hindi niya napigilang humuni ng isang malungkot na himig, isang oyayi na itinuro sa kanya ng kanyang ina sa tabing dagat. Sa gitna ng dagat, may isang bituin. Gabay sa paglalakbay, sa puso ay bitbitin. Biglang tumigil ang kanyang paghuni nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng library. Lumabas si Julian, ang kanyang mukha ay maputla at ang mga mata ay puno ng luha. Sino ka ba talaga? Tanong ni Julian. Ang boses ay halos isang bulong na puno ng pait. Bakit mo alam ang kantang yan? Bakit ang mga cookie mo ay lasang katotohanan sa gitna ng lahat ng kasinungalingang ito? Hindi nakapagsalita si Sofia. Ang maskarang suot niya ay tila naging napakabigat. Sa sandaling iyon, ang amoy ng pabango ni Isabela na naiwan sa pasilyo ay tila naging mabaho, natalo ng amoy ng harina at pawis na dala ni Sofia. Ang amoy ng isang totoong ina. Sagutin mo ako. Pagmamakaawa ni Julian habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ngunit bago pa makasagot si Sofia, isang matalim na liwanag mula sa itaas ng hagdan ang tumama sa kanila. Nakatayo roon si Isabela, hawak ang isang baso ng alak. Ang kanyang mukha ay tila isang demonyong nagising mula sa pagkakahimbing. Anong ginagawa mo sa katulong ko, Julian? Malamig na tanong ni Isabela. Ang init ng naglalagablab na apoy ay tila humahalik sa balat ni Sofia. Isang hapdi na nagmumula sa mga tumpok ng tuyong dahon at dekorasyong papel sa gitna ng hardin. Sa gitna ng usok, nakita niya si Mateo, nakatayo, tuliro, at napapaligiran ng mga dambuhalang liyab na dulot ng isang aksidenteng pagbagsak ng mga mamahaling kandila sa gitna ng isang garden party. Mateo, anak! Sigaw ni Sofia. Hindi niya inisip ang sariling kaligtasan.
Wala siyang pakialam kung ang kanyang suot na uniforme ay nagsisimula na ring masunog. Ang tanging nakikita niya ay ang takot sa mga mata ng bata. Sa isang mabilis na pagkilos, binuhat ni Sofia ang bata at sinalungat ang pader ng apoy. Naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang braso nang dilaan ito ng apoy. Ang amoy ng nasusunog na tela at laman ay humahalo sa amoy ng mamahaling alak ng mga panauhin. Nang makalabas sila sa panganib, agad siyang napaluhod sa damuhan. Yakap-yakap ang bata na umiiyak na sa takot. Ngunit bago pa siya makahinga, nang maluwag, naramdaman niya ang isang marahas na hila sa kanyang balikat. Si Isabela yon. Ngunit hindi ito galit. Ito ay isang pag-arte. "Mateo, oh my God, my baby!" Sigaw ni Isabela, sapat na upang lumingon ang lahat ng mga reporter at panauhin. Mabilis niyang kinuha ang bata mula sa bisig ni Sofia at hinarap ito sa mga kamera na nagsisimula ng mag-flash. "Salamat sa Diyos, nailigtas kita. Kahit anong mangyari sa akin, basta ligtas ka, anak." Nakatitig lang si Sofia mula sa lupa. Ang kanyang braso ay namumula na at may mga paltos, ngunit walang sino man ang lumapit sa kanya. Pinanood niya si Isabela na umiiyak sa harap ng mga lente. Nagpapanggap na siya ang bayaning sumagip sa bata, habang ang tunay na nagligtas ay itinuturing na parang dumi sa paanan ng mga mayayaman. "Manahimik ka," bulong ni Isabela kay Sofia nang makapasok sila sa loob ng mansyon, malayo sa mga mata ng publiko. Ang kanyang tinig ay tila yelo na nakadikit sa sugat ni Sofia. "Isipin mo na lang na utang na loob mo ito sa akin. Pinatira kita rito, pinapakain kita. Ang kaunting paso na yan ay wala kumpara sa utang mo sa akin. Huwag kang magkakamaling sabihin sa kanila ang totoo." Iniwan si Sofia sa kusina para linisin ang kanyang sariling sugat. Gamit ang malamig na tubig at kaunting basahan, tiniis niya ang hapdi. Habang kumukuha siya ng yelo sa freezer, napansin niya ang isang usok na nagmumula sa likod ng bahay, malapit sa incinerator. Hindi iyon usok ng barbecue, iyon ay amoy ng nasusunog na papel at plastik. Dahil sa kutob, lumapit si Sofia. Doon, sa gitna ng mga abo, nakita niya ang mga piraso ng asul na folder, ang mga medical records ni Mateo mula sa ospital kung saan ito ipinanganak. Mabilis niyang kinuha ang isang piraso ng papel na hindi pa tuluyang kinakain ng apoy. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis nang mabasa ang ilang salita. "Blood type o negative?" "O negative," bulong ni Sofia. "Pero ang alam ko, si Isabela at Julian ay parehong type A." Bago siya makaalis, napansin niya ang isang lumang litrato na bahagyang nasunog ang gilid, nakasingit sa ilalim ng isang pile ng mga dyaryo na itatapon na rin sana. Kinuha niya ito at pinunasan ng alikabok. Nanlamig ang buong katawan ni Sofia. Ang litrato ay kuha sa isang maternity ward, 5 taon na ang nakalilipas. Sa gitna ng larawan ay isang nurse na may hawak na 2 sanggol. Sa gilid, nakaupo si Isabela na nakasuot ng hospital gown, mukhang pagod at balisa. At sa kabilang kama, bahagyang kita ang mukha ng isang babaeng nakatalikod. Ngunit kilala ni Sofia ang suot na lumang krus sa leeg nito. Siya iyon. Si Sofia ang babaeng nasa kabilang kama. Ang markang hugis bituin sa pulso ni Mateo, ang pagtatago ng medical records, ang pagtrato ni Isabela sa bata na parang isang kagamitan. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang batang inakala niyang namatay na ay hindi kailanman nawala. "Hinanap kita sa langit, pero narito ka lang pala sa impyerno," bulong ni Sofia. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa nasunog niyang braso. Ang hapdi ng apoy ay wala na. Napalitan na ito ng isang nagbabagang determinasyon na bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Lumingon siya sa taas, kung saan naririnig ang halakhak ni Isabela habang kausap ang mga reporter sa telepono. Ang utang na loob na sinasabi nito ay babayaran ni Sofia.
ngunit hindi sa paraang inaasahan ng malupit na aktres. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang dambuhalang kumot na dahan-dahang sumasakal sa bawat hininga ni Sophia. Sa labas, ang sikat ng araw ay napakaliwanag, ngunit sa loob ng silid ni Mateo, ang hangin ay amoy gamot at kawalan ng pag-asa. Ang bata, na dati ay may sigla sa bawat kagat ng kuki, ngayon ay tila isang lantang bulaklak na unti-unti nang nawawalan ng kulay. Bakit ayaw mo uling kumain, Mateo? Mahinang tanong ni Sofia habang hinahaplos ang noo ng bata. Ang init nito ay hindi dahil sa lagnat, kundi dahil sa pagod ng katawan na pilit pinatutulog ng mga maling gamot. Inantok po ako, Nanay Sofia. Ang sakit po ng ulo ko, bulong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay halos hindi na maibukas. Eksaktong sandaling iyon, pumasok si Isabela. Nakasuot siya ng isang maki ng naputing damit, tila isang anghel na galing sa langit. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talim ng basag na kristal. Sofia, stop babying him. He's just being dramatic. Mairitang sabi ni Isabela. Kailangan niyang gumaling by tomorrow. May contract signing kami with a major milk brand. He needs to look healthy and vibrant, not like that. Ma'am, kailangan po siyang dalhin sa totoong doktor. Matapang na sagot ni Sofia habang ang kanyang puso ay kumakaba. Ang mga bitamina na ibinibigay niyo, tila lalong nagpapahina sa kanya. Tingnan niyo po ang kanyang mga kuko, namumutla na. Isang nakatutulig na tawa ang kumawala kay Isabela. Lumapit siya kay Sofia at hinawakan ang baba nito ng matigas. Are you questioning me? Isang hamak na katulong, tinuturuan ako kung paano maging ina. Don't forget your place, Sofia. You're just here because I pity you. Yung sugat mo sa braso? Isipin mo na lang na badge of honor yan para sa isang taong walang silbi na katulad mo. Binitawan ni Isabela ang kanyang mukha at lumingon sa salamin. Make sure he wears the concealer tomorrow to hide those dark circles. Ayaw kong magmukhang pabayang ina sa harap ng media. Nang makaalis si Isabela, naramdaman ni Sofia ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi ito takot. Ito ay ang huling pisi ng kanyang pasensya na malapit na ring maputol. Kinuha niya ang isang piraso ng bulak na may bahid ng dugo ni Mateo mula sa isang maliit na galos nito sa laro at ang isang suklay na may ilang hibla ng buhok ni Isabela na nakuha niya sa banyo kanina. Sa tulong ng isang lumang kakilala sa probinsya na nagtatrabaho na ngayon sa isang maliit na klinika, lihim na ipinasuri ni Sofia ang mga ito. Ang bawat oras na paghihintay ay tila isang taon. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na walang tigil sa pagtibok. Pagkalipas ng 2 araw, natanggap niya ang resulta sa pamamagitan ng isang lihim na mensahe. Ang mga salitang nakasulat sa manipis na papel ay tila isang kidlat na gumuhit sa madilim na langit ng kanyang buhay. Probability of maternity, 0%. Hindi anak ni Isabela si Mateo. Ang lahat ng hinala niya ay nagkaroon ng matibay na pundasyon. Ang hiya na dati ay pumipigil sa kanya ay napalitan ng isang naglalagablab na puot. Ninakaw ni Isabela ang kanyang buhay, ang kanyang anak, at ang 5 taon na dapat ay magkasama sila. Nang gabing iyon, habang ang buong mansyon ay balot ng dilim at ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig, dahan-dahang pumasok si Sofia sa library ni Julian. Alam niyang doon itinatago ni Isabela ang mga mahahalagang dokumento sa loob ng isang lihim na vault sa likod ng mga dambuhalang libro. Gamit ang code na aksidente niyang nakita noong 1 linggo habang naglilinis, dahan-dahang bumukas ang vault. Ang amoy ng lumang papel at mamahaling katad ay bumungad sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahalughog ang mga folder. Sa wakas, nahanap niya ang isang asul na sobre. Sa loob nito ay ang tunay na birth certificate ni Mateo. Ngunit may kasama itong isa pang papel, isang kasunduan sa pagitan ni Isabela at ng isang nurse. Isang bayad para sa pagpapalit ng isang buhay na sanggol sa isang pumanaw na sanggol. Nahanap din kita, bulong ni Sofia
Ang mga luha ay pumatak sa dokumento. Ngunit bago pa niya maingat na maitago ang papel sa kanyang uniforme, biglang bumukas ang ilaw sa buong silid. Ang liwanag ay napakatalim, tila hinihiwa ang kanyang paningin. I knew it. Isang malamig na boses ang narinig mula sa pintuan. Nakatayo roon si Isabela. Hawak ang isang baril na maliit, ngunit sapat na upang kitlin ang anumang pag-asa. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng ganda, kundi isang maskara ng purong kasamaan. Masyado kang matalino para sa isang katulong, Sofia. At ang mga matatalinong tao sa bahay na ito, madaling mawala. Ang dulo ng maliit na baril ni Isabela ay tila isang malamig na daliri ng kamatayan na nakaturo sa dibdib ni Sofia. Ang liwanag ng library ay masyadong masakit sa mata. Tila hinuhubaran ang bawat lihim na pilit itinatago ni Sofia sa ilalim ng kanyang kupas na uniforme. Ngunit hindi ang baril ang pinakamatalim na sandata ni Isabela sa sandaling iyon, kundi ang kanyang dila. Akala mo ba, sa pagdampot mo ng mga papel na yan, mababago mo ang tadhana? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. You're just a maid, Sofia. Isang hamak na tagapagluto ng cookie. Kahit isigaw mo sa buong mundo ang totoo, sino ang maniniwala sa'yo? Ako ang mukha ng pag-asa ng bansang ito. Ikaw ang anino na madaling tapakan. Mabilis na kinuha ni Isabela ang asul na sobre mula sa nanginginig na kamay ni Sofia. Sa harap mismo ng kanyang mga mata, kinuha ni Isabela ang isang lighter at sinilaban ang mga dokumento. Ang amoy ng nasusunog na papel, ang amoy ng tanging ebidensya ng pagkatao ni Mateo, ay pumuno sa silid. Ang abo ay dahan-dahang nalaglag sa mamahaling alpombra, tila mga pangarap ni Sofia na naglaho sa isang iglap. Security! Magnanakaw! Biglang sigaw ni Isabela. Ang boses ay napuno ng pekeng takot na tila ba siya ang biktima. Bago pa makakilos si Sofia, isang marahas na kamay ang humablot sa kanyang buhok mula sa likod. Ang mga security guard ng mansyon na tila mga asong sunod-sunuran kay Isabela ay pumasok at pinalibutan siya. Ma'am, anong nangyari? Tanong ng isang guard. Nahuli ko siyang nagnanakaw sa vault ni Julian. Turo ni Isabela kay Sofia habang ang kanyang isang kamay ay mabilis na may isinuksok sa bulsa ng apron ni Sofia. Tingnan niyo ang bulsa niya. Iyan ang diamanteng kuwintas na regalo sa akin ni Julian. Nang kapkapan siya, lumabas ang isang nagniningning na kuwintas mula sa kanyang bulsa. Naramdaman ni Sofia ang isang matinding hiya. Isang kahihiyan na tila sumusunog sa kanyang balat. Ang bawat mata ng mga katulong na nagsimula nang mag-umpisa sa pintuan ay puno ng pandidiri at panghuhusga. Hindi ko yan kinuha. Siya ang naglagay niyan. Sigaw ni Sofia, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa malakas na bulyaw ni Isabela. Palayasin niyo ang babaeng yan. Ngayon din, kaladkarin niyo siya palabas ng gate. Utos ni Isabela. Kinaladkad si Sofia sa kahabaan ng pasilyo. Ang kanyang mga paa ay sumasadsad sa makintab na sahig. Habang dumadaan sila sa tapat ng silid ni Mateo, nakita niya ang bata. Nakatayo ito sa pinto, umiiyak, at pilit na inaabot ang kanyang mga kamay. Nanay Sofia, huwag niyo po siyang kunin. Hagulgol ni Mateo, ngunit isang malakas na tulak ang tumapos sa lahat. Inihagis si Sofia sa labas ng dambuhalang bakal na gate ng mansyon, diretso sa maputik na kalsada. Ang tunay na ulan ay nagsimula ng pumatak, humahalo sa kanyang mga luha ng puot at pait. Ang kanyang uniforme ay puno ng putik, ang kanyang dangal ay nayurakan, at ang kanyang anak ay muling naiwan sa kuko ng leon. Habang nakasubsob sa putikan, naramdaman ni Sofia ang isang matigas na bagay sa loob ng kanyang palad. Sa gitna ng kaguluhan kanina, bago pa makuha ni Isabela ang lahat, may isang maliit na piraso ng papel na nakuha ni Sofia mula sa asul na sobre. Isang lumang resibo ng isang klinika sa malayong probinsya na may pangalan ng isang nurse, Sister Teresa.
Hindi nakuha ni Isabela ang lahat. May natira pang isang mitsa. Eksaktong sandaling iyon, isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang bintana at lumitaw ang mukha ng matandang katulong na si Aling Rosa, ang tanging nakasaksi sa lahat ng kasamaan ni Isabela sa loob ng maraming taon. May iniabot itong maliit na balot ng tela kay Sofia. Umalis ka na rito, Sofia. Hanapin mo si Sister Teresa sa Pangasinan. Siya ang tanging makakapagpatunay sa lahat. Bulong ni Aling Rosa bago mabilis na pinaharurot ang sasakyan. Sa loob ng balot, nakita ni Sofia ang kanyang lumang kuwaderno ng mga cookie at sapat na pera para sa pamasahe. Sa malayo, narinig niya ang malakas na tunog ng ambulansya na papasok sa mansyon. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Si Mateo. Ang bata ay bumagsak dahil sa matinding emosyon at ang laso ng mga gamot ni Isabela. Nais ni Sofia na bumalik. Nagibain ang gate gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit alam niyang kung gagawin niya iyon, tuluyan na siyang matatalo. Kailangan niyang lumayo upang makabalik ng mas matapang. Tumayo si Sofia sa gitna ng unos. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng luha, kundi ng isang apoy na hinding-hindi mapapatay ng kahit anong ulan. Isabela, bulong niya sa hangin, hingin mo na ang lahat ng tawad sa langit. Dahil pagbalik ko, sisiguraduhin kong ang bawat diamanteng suot mo ay magiging mga tinik na susugat sa iyong lalamunan. Ang amoy ng alat ng dagat at tuyong damo sa probinsya ng Pangasinan ay tila isang malamig na panyo na nagpupunas sa pagod na mukha ni Sofia. Malayo ito sa amoy ng mamahaling pabango at lason sa mansyon ni Isabela. Ngunit kahit payapa ang paligid, ang dibdib ni Sofia ay tila isang bulkang kumukulo. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang maliit, lumang kumbento sa gilid ng bayan. Doon, sa ilalim ng dambuhalang puno ng mangga, nakaupo ang isang matandang babae na nakasuot ng puting belo. Si Sister Teresa. Ang kanyang mga mata ay malabo na, ngunit nang hawakan niya ang kamay ni Sofia, naramdaman ng matanda ang panginginig ng isang inang naghahanap ng katarungan. Sister, nagmamakaawa po ako. Sabihin niyo sa akin ang totoo. Sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay nanginginig. Inilabas niya ang maliit na resibo na may pangalan ng nurse. 5 taon na ang nakalilipas sa ospital. Totoo bang namatay ang anak ko? Bumuntong halinghing si Sister Teresa. Ang kanyang mga kulubot na kamay ay humigpit sa hawak na rosaryo. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito, Sofia. Ang konsensya ko ay tila isang mabigat na bato na nagpapahirap sa bawat paghinga ko. Huminga ng malalim ang matanda bago nagpatuloy. Sinabi niya na noong gabing yon, nanganak si Isabela ng isang sanggol na napakahina dahil sa kapabayaan nito sa sarili habang nagbubuntis. Patuloy ito sa pag-inom ng alak at pagpaparty para mapanatili ang kanyang kasikatan. Nang mamatay ang sanggol ni Isabela, ilang oras matapos itong isilang, naghisterikal ang aktres. Alam ni Isabela na kung wala siyang maihaharap na anak kay Julian, hindi siya pakakasalan ng pamilya ng bilyonaryo at babagsak ang kanyang karera. Kaya naman, gamit ang malaking halaga ng pera at pananakot, binayaran ni Isabela ang pamunuan ng ospital upang ipalit ang pumanaw niyang sanggol sa malusog na anak ni Sofia. Ninakaw niya ang anak mo, Sofia. Umiiyak na sabi ni Sister Teresa. Si Mateo ang tunay mong anak. Ang dugong nananalaytay sa kanya ay ang dugo mo, hindi kay Isabela. Ang bawat salita ni Sister Teresa ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa katauhan ni Sofia. Napaluhod siya sa malamig na semento. Ang sakit, ang pangungulila, at ang awa para sa sarili at sa kanyang anak ay sumabog sa isang hikbi na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang batang nakita niyang pinahihirapan, ang batang pinapakain niya ng cookie, ay ang mismong sanggol na inakala niyang matagal nang kinuha ng langit. Nang gabing iyon,
Bumalik si Sofia sa kanilang lumang bahay sa probinsya. Sa harap ng isang maliit na altar, kung saan nakalagay ang larawan ng kanyang yumaong ina, lumuhod si Sofia. Kinuha niya ang kanyang lumang kwaderno ng mga cookie at hinawakan ito ng mahigpit. Inay, bulong ni Sofia sa gitna ng kadiliman. Saksi kayo sa lahat ng hirap ko. Ngayong gabi, sumusumpa ako sa harap ng inyong alaala. Babawiin ko si Mateo. Sisiguraduhin kong ang bawat luha na pumatak mula sa mga mata ng anak ko ay babayaran ni Isabela ng buong buhay niya. Wala nang takot sa mga mata ni Sofia. Ang dating maamong tupa ay handa nang maging isang leon para sa kanyang anak. Kinaumagahan, sumakay si Sofia sa isang bus pabalik ng Maynila. Hawak niya sa kanyang dibdib ang sinumpaang salaysay ni Sister Teresa at ang mga lumang dokumento na magpapatunay sa katotohanan. Habang bumabaybay ang bus sa isang makitid at maburol na kalsada, napansin ni Sofia ang isang itim na van na kanina pa nakasunod sa kanila. Biglang bumilis ang takbo ng van at pilit na ginigit-git ang bus sa gilid ng bangin. Nagsimulang magsigawan ang mga pasahero. Ang driver ng bus ay pilit na kinokontrol ang manibela, ngunit ang tunay na panganib ay mabilis na lumalapit. Ang tunog ng bakal na kumikiskis sa kalsada ay naghatid ng kilabot sa bawat nakikinig. Isang malakas na pagyanig ang yumanig sa buong sasakyan nang sumalpok ito sa gilid ng bundok upang maiwasan ang tuluyang mahulog sa bangin. Sa gitna ng usok, amoy ng tumagas na krudo at nagliliparang bubog, naramdaman ni Sofia ang matinding pag-ikot ng kanyang mundo bago siya tuluyang mawala ng malay. Si Isabela ay hindi papayag na makabalik siya ng buhay. Ang amoy ng lansa ng dugo at ang masangsang na amoy ng gasolina ay tila isang malapot na usok na bumabalot sa bawat hininga ni Sofia. Sa gitna ng nagtikwasang bakal at basag na kristal ng bus, naramdaman niya ang matinding pintig sa kanyang ulo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ang kanyang paningin ay malabo at tila may mga bituin na sumasayaw sa dilim. Huwag kang malilikot, iha. Ligtas ka na. Isang boses ng babae ang narinig niya. Nang luminaw ang lahat, nakita ni Sofia ang isang babaeng may maikling buhok, nakasuot ng salamin, at may hawak na maliit na recorder. Si Elena iyon. Isang dating tanyag na investigative journalist na sinira ang karera ni Isabela. Ilang taon na ang nakalilipas dahil sa pagtatangkang ilabas ang katotohanan tungkol sa nakaraan ng aktres. Sinubukan kanilang patayin, Sofia. Sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pait, pero hindi nila alam na ang bawat patak ng dugo mo ay magiging tinta para isulat ang katapusan ng kanilang kaharian ng kasinungalingan. Sa loob ng isang linggo, sa isang maliit at tagong apartment sa labas ng Maynila, nagplano ang dalawa. Hindi sapat ang basta na lamang magsumbong sa pulisya. Ang kapangyarihan ni Isabela sa media ay masyadong malakas. Kailangan nila ng isang entablado kung saan hindi siya makakatakas. Isang sandali kung saan ang buong bansa ang magiging hurado. Ang Mother of the Year Awards, bulong ni Sofia, habang tinititigan ang imbitasyon sa telebisyon. Doon natin siya tatapusin. Ngunit bago ang malaking gabi, may isang bagay pang kailangang gawin si Sofia. Isang gabi, sa ilalim ng dilim ng buwan, dahan-dahan siyang bumalik sa mansyon. Alam niya ang bawat siwang, ang bawat lihim na pinto, at ang oras ng pagpapalit ng mga gwardya. Gamit ang kanyang lumang susi na hindi pa napapalitan, pumasok siya sa kusina, ang lugar kung saan siya naging isang anino sa loob ng mahabang panahon. Ang amoy ng mamahaling disinfectant ay sumalubong sa kanya, ngunit mabilis itong napalitan ng pamilyar na amoy ng harina at asukal. Sa gitna ng katahimikan, mabilis na nagluto si Sofia. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Bawat paghalo niya sa batter ay tila isang panalangin at isang sumpa. Gumawa siya ng isang huling piraso ng bread of life na cookie, ang resipe ng kanyang ina na may kaunting pait ng balat ng dalandan.
Pumasok siya sa silid ni Julian at iniwan ng cookie sa ibabaw ng kanyang mesa, kasama ang isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na, "Ang lasa ng katotohanan ay hindi kailanman mapapantayan ng tamis ng kasinungalingan." Bago siya lumabas, dumaan siya sa silid ni Mateo. Nakita niya ang bata sa pamamagitan ng maliit na siwang ng pinto. Ang mukha nito ay tila mas lalong pumutla at ang mga kamay ay nanginginig habang yakap ang isang lumang laruan. Nais siyang lapitan ni Sofia, nais siyang yakapin at sabihing, "Anak, narito na si nanay," ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Ang bawat hakbang niya ngayon ay para sa kalayaan ng bata. "Konting tiis na lang, Mateo," bulong ni Sofia sa hangin bago tuluyang lumabas sa mansyon na tila isang hangin na walang bakas. Kinabukasan, ang buong syudad ay tila nagdiriwang. Ang pulang carpet ay nakalatag na sa tapat ng dambuhalang hotel kung saan gaganapin ang parangal. Ang mga bituin, ang mga bilyonaryo, at ang mga makapangyarihang tao ay nagsimula ng dumagsa. Sa loob ng isang itim na van sa labas ng hotel, nakaupo si Sofia. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na damit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling sa gitna ng gabi. "Handa ka na ba?" tanong ni Elena habang inaayos ang mikropono na nakatago sa ilalim ng damit ni Sofia. "Hindi lang ako handa, Elena," sagot ni Sofia. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. "Gusto kong makita kung paano guguho ang isang diamante kapag nalaman ng lahat na ito ay gawa lamang sa plastik." Eksaktong sandaling iyon, lumitaw si Isabela sa screen ng monitor. Nakasuot siya ng isang gintong gown na tila kumikinang sa ilalim ng mga flash ng kamera. Hawak niya ang kamay ni Mateo na pilit na pinapangiti para sa mga photographer. Ang Mother of the Year ay handa na para sa kanyang pinakamalaking pagganap. Ngunit hindi niya alam na sa likod ng entablado, ang tunay na ina ay dahan-dahan nang lumalapit. Hindi bitbit ang mga bulaklak, kundi ang isang katotohanang handang sumunog sa buong mundo. Ang bawat hakbang ni Sofia sa ibabaw ng pulang alpombra ng Grand Ballroom ay tila isang paglakad sa gitna ng nagbabagang uling. Ang dambuhalang kristal na chandelier sa kisame ay naglalabas ng nakasisilaw na liwanag, tila mga libu-libong mata na nagmamasid sa bawat galaw niya. Ang hangin ay amoy mamahaling alak, bulaklak ng lila, at ang mabigat na presensya ng kapangyarihan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Isabela. Hawak niya ang isang gintong tropeyo na may hugis ng isang inang yumayakap sa anak. Ang kanyang gown na kulay ginto ay kumikinang sa bawat paggalaw ng mga spotlight, tila isang baluti ng isang reyna. Ang pagiging ina ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng buhay. Simula ni Isabela, ang kanyang boses ay puno ng emosyon na tila galing sa isang pelikula. Ito ay tungkol sa sakripisyo. Ito ay tungkol sa pagpili sa kapakanan ng iyong anak bago ang iyong sarili. "Mateo, anak, ang parangal na ito ay para sa iyo." Hinalikan ni Isabela ang noo ni Mateo na nakatayo sa tabi niya na tila isang statwang walang buhay. Ang bata ay nakasuot ng maliit na tuksedo, ngunit ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig. Sinungaling. Isang salita lamang yon, ngunit sapat na upang patigilin ang tibok ng puso ng bawat tao sa loob ng ballroom. Ang boses ni Sofia ay hindi malakas, ngunit ito ay may bigat ng 5 taon ng pagdurusa. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa dilim ng gilid ng entablado, patungo sa gitna ng liwanag. "Sofia?" bulong ni Isabela. Ang kanyang mukha ay biglang namutla sa ilalim ng makapal na makeup. "Anong ginagawa mo rito?" "Security! Paalisin ang babaeng yan." Ngunit walang security na dumating. Sa halip, ang dambuhalang screen sa likod ni Isabela, na dapat ay magpapakita ng mga video ng kanyang kawanggawa, ay biglang nagbago. Ang amoy ng luma at maduming kusina ng mansyon ay tila lumabas mula sa screen nang bumungad ang isang video.
Doon, sa harap ng lahat, nakita ang tunay na Isabela. Nakita ang bawat mura niya kay Mateo, ang bawat pagtabig niya sa mga cookie ni Sofia, at ang sandaling itinapon niya ang bata sa madilim na silid dahil lamang sa pag-iyak nito. Ang tunog ng kanyang malupit na boses ay pumailan lang sa buong ballroom, tila mga sampal na gumigising sa lahat ng nalinlang. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Sigaw ni Isabela habang pilit na tinatakpan ang mga mata ni Mateo. Ang katotohanan ay hindi kailanman magiging isang pelikula, Isabela, wika ni Sofia, habang dahan-dahang lumalapit. Ninakaw mo ang anak ko. Ninakaw mo ang 5 taon ng buhay namin. Pinainom mo siya ng lason para lamang manatili ang iyong titulo bilang Mother of the Year. Lumingon si Julian kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng banghang. Hawak niya sa kanyang kamay ang cookie na iniwan ni Sofia sa kanyang mesa kagabi. Sofia, ikaw ba talaga yan? Ikaw ang babaeng nasa ospital? Ang babaeng mahal ko bago ang lahat ng kasinungalingang ito? Julian, huwag kang maniwala sa kanya. Baliw siya. Magnanakaw siya. Hysterical na sigaw ni Isabela. Ang kanyang gintong gown ay tila naging isang kulungan na sumasakal sa kanya. Ngunit ang huling dagok ay nanggaling kay Mateo. Ang bata ay dahan-dahang kumawala sa pagkakahawak ni Isabela. Tumingala siya kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig. Sa gitna ng katahimikan ng ballroom, ang tanging maririnig ay ang mahinang paghikbi ng bata. Nanay, bulong ni Mateo. Nanay Sofia, amoy cookie po kayo, amoy ng totoong yakap. Sa sandaling iyon, ang lahat ng hiya at takot ni Sofia ay naglaho. Tumakbo si Mateo patungo sa kanya at niyakap siya ng mahigpit sa baywang. Naramdaman ni Sofia ang init ng katawan ng kanyang tunay na anak, ang dugong nananalaytay sa kanya, ang bituin sa kanyang pulso na tila nagniningning na ngayon sa ilalim ng mga ilaw. Sa sobrang galit, nawala na ang lahat ng poise ni Isabela. Sinubukan niyang sugurin si Sofia. Ang kanyang mukha ay namimilipit sa puot. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kalos ng isang hayop. Akin ang batang yan. Binayaran ko siya. Akin ang lahat ng ito. Ang mga salitang binayaran ko siya ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Ang lahat ng kamera na kanina ay para sa kanyang parangal. Ngayon ay naging mga saksi sa kanyang pag-amin. Ang bawat flash ng kamera ay tila isang kidlat na unti-unting sumusunog sa kanyang karera at pagkatao. Lumapit si Julian at kinuha ang tropeyo mula sa kamay ni Isabela. Binitawan niya ito sa sahig at ang tunog ng pagkabasag ng gintong estatwa ay tila tunog ng pagbagsak ng buong mundo ni Isabela. Tapos na ang palabas mo, Isabela. Malamig na sabi ni Julian. Napaiyak si Sofia, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang ligayang matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Niyakap niya si Mateo ng mahigpit. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa balikat ng bata. Ang amoy ng luha at pag-asa, ang huling bagay na naramdaman ni Sofia bago ang mga pulis ay pumasok upang kunin ang babaeng nagpanggap na ina sa loob ng 5 mahabang taon. Ang gintong reyna ay naging isang basag na kristal sa paanan ng isang tunay na ina. Ang bawat hakbang ni Isabela habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas ng ballroom ay tila isang martsa patungo sa sarili niyang bitayan. Ang kanyang gintong gown ay gusot-gusot na. Ang kanyang mamahaling peluka ay bahagyang natanggal at ang kanyang mukha ay punong-puno ng maskara na humalo sa mga luha ng galit. Nawala na ang huling bakas ng dangal na pilit niyang kinakapitan. Ang natira na lamang ay ang lantad na anyo ng kanyang kasakiman. Bitawan ninyo ako. Hindi ba ninyo alam kung sino ako? Sigaw ni Isabela. Paos at nanginginig ang boses, matinis na tila bakal na kinayod sa semento. Sofia, hindi pa ito tapos. Babalik ako. At sisiguraduhin kong mararanasan mo ang lahat ng hirap. Ngunit ang kanyang mga banta ay mabilis na natabunan ng malakas na sigawan ng mga tao sa labas ng hotel, isang ingay na tila sumasaksi sa pagbagsak ng kanyang ipinagmamalaking mundo.
Ang mga reporter na dati ay sumasamba sa kanya, ngayon ay tila mga buwitring nag-uunahan sa pagkuha ng kanyang pinakapangit na anggulo. Ang mga flash ng kamera na dati ay nagpapakintab sa kanyang imahe. Ngayon ay tila mga kidlat na bumubulag sa kanyang bawat pagtakas. Sa loob ng ballroom, naiwan ng katahimikan na kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Lumapit si Julian kay Sofia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang balikat ng babaeng dati niyang minahal. Sofia, patawarin mo ako. Pabulong na sabi ni Julian, ang boses ay puno ng pagsisisi. Naging bulag ako. Hinayaan kong nakawin niya ang lahat sa atin dahil sa takot ko sa sasabihin ng pamilya ko at ng publiko. Tumingin si Sofia kay Julian. Ang kanyang mga mata ay wala ng puot, kundi isang malalim na pag-unawa. Ang pera mo, Julian, ay hindi kailanman nakabili ng katahimikan ng konsensya ko. At ang kapangyarihan mo ay hindi nakapagligtas sa anak natin mula sa lason ni Isabela. Ang tanging hiling ko ngayon ay ang mailayo si Mateo sa lahat ng ito. Gagawin ko ang lahat, Sofia. Kahit mawala ang lahat ng ari-arian ko, basta't mabigyan ko kayo ng buhay na karapat-dapat para sa inyo. Pangako ni Julian. Kinuha ni Sofia ang kamay ni Mateo. Ang bata ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Naramdaman ni Sofia ang maliit na bituin sa pulso ng bata. Isang markang hindi mabubura ng kahit anong kasinungalingan. Lumabas sila sa hotel, hindi sa harapang pinto kung saan naroon ang mga kamera, kundi sa likurang bahagi kung saan ang hangin ay mas malinis. Ang amoy ng usok ng syudad ay unti-unting napapalitan ng amoy ng paparating na madaling araw. Habang naglalakad palayo, narinig ni Sofia ang tunog ng sirena ng pulisya na unti-unting humihina. Alam niya, sa bawat segundong lumilipas, ang bawat diamante na ninakaw ni Isabela ay isa-isang natatanggal. Ang karma ay hindi lamang isang salita. Ito ay isang proseso ng pagbabalik sa bawat tao ng kung ano ang tunay nilang halaga. At para kay Isabela, ang halaga niya ay ang kadiliman ng isang selda kung saan walang kamera na lilingon sa kanya. 1 taon ang lumipas. Ang amoy ng bagong lutong tinapay at mainit na tsokolate ay sumasayaw sa hangin sa maliit na bayan ng Pangasinan. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang humahalik sa maliliit na bintana ng isang tiyangge na may karatula sa itaas. Mateo's Love Bakery. Sa loob ng kusina, hindi na nakasuot ng uniforme ng katulong si Sofia. Nakasuot siya ng isang malinis na puting apron, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, at ang kanyang mukha ay may ningning na hindi kayang ibigay ng kahit anong makeup. Sa tabi niya, nakatayo si Mateo, na ngayon ay mas masigla, may kulay na ang mga pisngi, at ang mga mata ay palaging tumatawa. Nanay, luto na po ang mga cookie. Sigaw ni Mateo habang maingat na inilalabas ang isang tray ng bread of life mula sa horno. Ang amoy ng banilya at dalandan ay pumuno sa silid. Isang amoy na ngayon ay simbolo na ng kanilang kalayaan. Wala nang lason sa kanilang pagkain, wala nang takot sa bawat hininga. Sa kabilang panig ng bayan, sa loob ng isang malamig at kulob na silid ng piitan, nakaupo si Isabela. Ang kanyang buhok ay maputi na at gulo-gulo. Ang kanyang balat ay tuyot at puno ng kulubot. Hawak niya ang isang piraso ng lumang dyaryo kung saan makikita ang larawan ni Sofia at Mateo sa kanilang bagong tiyangge. Isang mahinang hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog ng pagsisisi na huli na para sa lahat. Dumating si Julian sa tiyangge. Dala ang ilang mga gamit sa eskwela para kay Mateo. Hindi na siya ang bilyonaryong kailangang protektahan ng imahe. Siya ay isa na lamang ama na pilit na bumubuo ng mga nasirang tulay. Salamat sa pagdating, Julian. Simpleng bati ni Sofia habang inaabutan ito ng isang baso ng malamig na katas ng prutas. Dito ko lang nahanap ang tunay na kapayapaan, Sofia. Sagot ni Julian habang pinagmamasdan ang kanyang anak na masayang kumakain ng cookie. Habang papalubog ang araw,
Naupo si Sofia sa isang bangko sa labas ng kanyang tiyangge. Hinawakan niya ang kamay ni Mateo at dahan-dahang hinaplos ang markang bituin sa pulso nito. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng hiya, at ang lahat ng gigil na pinagdaanan niya ay tila mga anino na lamang na natunaw sa liwanag ng katotohanan. Ang pag-ibig ng isang ina ay hindi nasusukat sa kinang ng diamante, kundi sa init ng hurno na nagluluto ng pagkain para sa kanyang anak at sa tapang na tumayo sa gitna ng unos upang bawiin ang buhay na kailanman ay hindi dapat ninakaw. Sa gitna ng payapang gabi, ang tanging naririnig ay ang mahinang huni ng mga kuliglig at ang tibok ng dalawang pusong sa wakas ay muling nagtagpo at hindi na muling magkakahiwalay.